libro. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo, is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Oh, yeah. So, And sige, go ahead. okay lang po. Yeah. And gugustuhin ko po sana na malaman muna ng lawyer ko or mapag-aralan po nila yung possible na ano. Hindi ko po kino-close yung door for that. Again, pinirmahan ko po siya yung time na binigay po ni Comsec on the spot, hindi po ako nagdalawang isip for that po. And as a matter of fact, ay nung pinirmahan ko siya, during the time na nagkaroon tayo ng hearing, 2 days after, pinile ng NBI, ng PAOK, saka ng AMLAC yung case, no? Pero Yes po. that case was, pupunta muna yun sa preliminary investigation para makita nila kung meron siyang probable cause. And I have seen yung dokumento, isang makapal siyang documents. And out of the 35 na mga kinasuhan doon, pang 34 ka. Alam mo ba yan? Hindi pa po namin nakikita Yung yung... totality. Opo, hindi pa po na-receive ng lawyer ko yung mga kasong sinampa po sa akin. Yes. And I would like you to understand that ang nag-file is AMLAC, NBI, sa PAOK. So kung AMLAC yun, once na nakarating yun doon sa korte, so nandun na yung mga ebidensya na makikita at they can file a supplemental doon sa mga waiver na hinihingi namin sa iyo regarding doon sa mga bank transactions that you issued, no? And basically, what we wanted sana, kasi I hope that you will understand the work of Congress. Ang trabaho ng Congress, iba doon sa trabaho ng Korte. Yung Korte, it's a long process. At itong dito sa amin, sa Kongreso, is an investigation in aid of legislation. So what we wanted to find out in this committee ay yung mga pangyayari na makakatulong para baguhin namin ang mga existing na batas para makatibay natin yung mga pagsawata sa mga kriminalidad na nangyayari sa ating bayan. Especially doon sa Pogo, including yung mga crime elements of human trafficking, sex crimes, kidnapping, torture, murders, and a lot of things. So we hope that you understand that. And trying to what do you call that? Isang tabi mo muna yung waiver will derail the purpose of this investigation. Do you know that? Na medyo, syempre, kung hindi ka mag-waiver, so eventually hindi namin makikita yung mga bank transaction mo na maaaring doon namin makita yung mga sinasabi namin malalaking tao na involved sa operation ng Pogo. Kasi doon kami nagkakaroon ng standoff eh. Once na, like for example, kay Ronaldin Baterna, pinaprocess na namin yung waiver na in-issue niya. Samantalang yung sa iyo, hindi namin ma-process because you have issued a temporary withholding